Ba't yan ang nasagutan? Ibig sabihin ngayon na po na-imbita. Di ba? O baka medyo dala-dala na. Sino dito yung mga first timer na familiar na yung mga ganitong usapin? Parang wala. Marker. Ano marker? Sino dito first timer na medyo palagi na naimbita o may experience na sa ganitong business? Taas na kamay. Wala, ayun lang. First time po. Paano po kayo naimbita? McDo, kakain? Sino nag-imbita? Ha? Ma'am, sino nag-invite po? Si Ma'am Raquel, anong sabi? May guwapo, may artista? Hindi ka nagkakamali. So, ito yung pwede ko ng mga first timer, guys. Gutom na, gutom na. Gutom na? Ayan, yung lipas din yan. Ako nalipas na kasi busog na, kumain na eh. So, anyway, kamusta po yung nakita niyong marketing plan? Klaro po ba yun? Magaling po ba? Maganda po ba yung marketing plan natin? Magaling po ba si Vice Anthony? Klaro po ba yung paliwanag? Kung gaano po ba ako nagpaliwanag, gano'n din na klaro makakaintindi. Ayun. So, si about kay, kanina, na sharing bago lang, nag-intro sa akin. Pwede ba natin palakpakan yun? Mr. Rocky Lauren. Wala na, ako yung experience. So, well, anyway, guys, kung sila po nagsimula, lalo na si Mr. Rocky Laude, siyempre ang background nun, nagiging manager ng ano yun, sa club, di ba? So, sanay yun ng humimas ng magagandang babae. So, iba-ibang background. Ibig sabihin, iba-ibang background po. Kagaya ni Mr. Anthony, bago po yan nag-network, siguro nakwento yan naman, di ba? Dating macho dancer po yan. Di ba? So, iba-ibang background po. Paano na-involve? Then meron pala isa akong partner din namin as BOD, palakpan pala, pindalan to kami bumaba. Mr. Dennis Rosa. Kaya naman, ang background naman, bago na-involve sa ito, sa clown siya before. Kaya ako medyo magaling mag-entertain. Anyway po, guys, hindi po importante kung anong background mo sa ganitong opportunity. Tama? Ang pinag-uusapan natin is pangarap. Tama ba? Lahat po may pangarap? Yes. Lahat po gusto yumaman? Yes. Gusto yung yumaman? Yes. Taas ang kamay. Gusto yung malaman ng sikreto? Yes. Kailangan magutom ka muna. Promise. Alam bakit? Pag hindi ka nagutom, hindi ka matututo. Tama ba? Anyway, ganito lang kasimple. Guys, sa ganitong negosyo, sa ganitong mga opportunity na kagaya nito ngayon, kalimutan mo yung gunang gutom. Kasi diba, ang problema sa mga Pilipino, sa totoo lang, pag may presentation na mga ganito kaibigan ang pinag-uusapan at may nagsalita, medyo humaba lang ng konti. Tandaan nyo na iinit na. Tama? Pero kung babalikan mong sitwasyon dati, ilang oras ang nilaan natin sa isang araw, taon-taon nung nag-elementary tayo. 8 oras. Nung nag-high school tayo, ilang oras? Nung nag-college tayo, tinuro ba yung pagyaman? Hindi. Tama? Pero minsan, 3 hours lang, 4 hours sa ganitong business, tapos pinag-uusapan pagyaman, medyo ba come and go. Tama? Makakasira ng credibility at ikaw din mismo, mapapagod ka na wala rin may mangyari, kaya kailangan, siyempre, titingnan mo rin para hindi po masayang effort mo. Number 1, kailangan po sa ganitong negosyo, pag sumali ka, kailangan credible yung may-ari. Anong credit line? Ibig sabihin, ano yung experience, ano yung kaalaman nila pagdating sa ganitong negosyo. Tama? Kasi ang pinakamagaling na player, na-coach yung player dati. Tama. Kaya tingnan mo yung Warriors, Dahil siyempre yung dito mga Team Warriors. Ayun, Clevelands. Wala na, kasa pa kayo. Di ba? Doon pa kayo namin tatalunin sa home court nyo. So, anyway, tingnan nyo, kasi si Steve Kerr, dating player Tama? Kaya naintindihan niya. So, ibig sabihin, kung sino may karapatan magtayo ng hospital, doktor. Kung sino may karapatan magtayo ng restaurant, siyempre yung cook dati. Tama. Sino may karapatan magtayo ng barber siya? Barbero. So, anong point ko? Kung sino yung mga may karapatan magtayo sa ganitong industriya, kailangan yung number 1, company profile, may background sa ganitong business. Hindi lang basta may background na may alam, kaibigan, nagka-resulta. Kasi pag may nagka-resulta, ibig sabihin, alam niya kung anong ginagawa niya. Ang tao po na may magaling or may alam itong tao nagka-resulta, iba kasi ang magaling, iba yung nagmamarunong Tama. Yung magaling may resulta, yung nagmamarunong, hanggang salita lang yan. Nag-gets niyo ako? Okay. Well guys, ano pong background ko? As chairman of the board of this company, I'm 32 years old. My name is Charles Tangurayan. Isa rin po akong probinsyano. Ang province ko naman po ay Roja City, Capiz. Familiar? Yes. Pag sinabing Capiz, ma'am, narinig? Kayo, aswang ka agad. Nagpapasikat ko kayo, tapos aswang ka agad natin yan. So, narinig mo yan, ma'am? Seafoods capital of the Philippines kami. Di ba? So, hindi po kami aswang, ha?
So, wala pong sukay, ha? So, anyway po, I've been in this business for the past 14 years. Tingnan nyo, ha? 14 years na po ako sa ganitong business. Ang edad ko po, 32 years old. Halos po, kalahati na ng buhay ko dito na. Pumuti na yung buhok ko. Hindi nila makikita eh. Pinapaupaw ko eh. Di ba? So guys, ganito yun. Na-involve ako sa ganitong business that was 18 years old po ako that time. Okay? Ang background ko po, nung ako po ako po estudyante, tamad ako mag-aral. Hindi ko passion yung pag-aaral. So, guys, nung ako elementary, never ako umakyat sa stage para magkaroon ng honor. Nag-high school ako, 3 eskwelahan, kick out. Napakiusapan na lang yung principal para may pasa ako. Mahirap lang buhay namin, mahirap buhay namin, kasi barangay pa kami. Sabi sa akin ng tatay ko, yung tatay ko, daddy ko na kayong tatawagin. Siyempre, mayaman ako eh. Nung mahirap ako, tatay tawag ko. Tama? Pag ikaw yung mama, mami, daddy na rin. Tama? Di ba? Ganun po yun. So, nung time na yung kaibigan, simple lang. Masabi sa akin ng tatay ko, alam mo, papaaralin ka namin ng kolehiyo. Gumastos man kami, mangungutang man kami, ng pang-tuition mo. Alam namin, hindi kayo makapagtapos eh. Kasi wala naman ginawa matino sa buhay mo, mas maganda tumambay ka na lang. Yun na lang kalarin mo. So guys, pagdating ng college, hindi pa ako pinag-aral. Ngayon, nagiging challenge sa akin, siyempre ayoko naman tumambay. At the age 17 years old, guys, para magka-idea na kayo, naging working student po ako, para po mag-aral. So sabi ko, siyempre, masarap pag sa paaralan, siyempre maraming chicks eh. Tama. Sayang naman yung pagbubuhan ko, tatambay lang ako, di ba? Hindi magpapakinabangan ng mga kababayan sa eskwelahan. Di ba? Siyempre, pagkakataon medyo pag 17, 18, medyo malalakas loob na ng mga babae, tama? Nung high school, medyo pakipot pa yan eh. Di ba? So, anyway, nung time na yun guys, ang ginawa ko noon, na-involve po ako sa sales, hindi po ako nagtrabaho sa Jollibee, hindi po ako nagtrabaho sa McDo. Na-involve ako sa tinatawag na direct selling. May nakita kong isang kaibigan, malakas kumita, pero ako nagbibenta anong produkto, capsulite, flashlight, toothbrush, naglalako, nag-special offer. Kumikita po ng 2,000 to 3,000 per day. Pinakamababa, 1,000, 6 hours. Nakita ko yung itsura niya, mas gwapo ako. Sabi ko, lamang na, pag ako nagbibenta ng toothbrush, titingin sa toothbrush, sa akin na titingin. Tama. Diba? Siguro na makuha ko na yun. Diba? So guys, to cut the story short, inaral ko po kung anong ginagawa niya, natutunan ko po yun, sabi ko okay to. So natutunan ko pag na-direct selling, kumikita po ako guys, good news lang. Every area po na lumalabas po ako, kahit na hindi araw-araw, pag ako po nag-area, 3 to 4 hours, maximum 5 hours lang. Guys, kumikita po ako ng test ng 2 to 3,000 per day. So kung na-straight ko yan, kaibigan, ng 5 days na lang magkano. So in short, kumikita po ako ng more than 20 to 30,000 per month, talo ko po yung natrabaho sa opisina. Nag-gets nyo ako? So doon po ako na-involve. Yun nga lang, nung time na yun, nag-i-enjoy po ako. Habang ako nagpaparag ng tuition, apat kami ng kapatid, ako pong bunso eh. So sa apat namin, isang babae, tatlong kami lalaki, ako yung pinakagwapo. Siyempre akong bunso eh. Di ba? Ngayon, pakita ko yung tsura ng mga kapatid kong ano. So, anyway, kaibigan, simple lang. Na-invite ako sa ganitong negosyo. Tinatawag na network marketing. Yun nga lang, pagkakaiba lang yung approach natin. Ako po, in-approach ako ng kapatid ko. Sabi, may nagpunta kasi sa bahay, yung nag-invite sa kanila. Yung target talaga nila, yung nanay ko, tapos yung kapatid ko na i-refer. Ngayon yung kapatid ko nung nag-entertain, sumali, nagustuhan niyo yung produkto kasi pang beauty product, they miss of the method. Nung kinikwento nila, kumita, pero nakita ko produkto, sabi ko, pambira, hirap ibenta yan. Kasi medyo hindi pamilyar sa tao, i-demo pa sa mga tao eh. So ganoon ang mindset ko. Sabi sa akin ng nanay ko, kapatid ko, tol, total magaling ka sa sales, malakas ang loob mo. Alam mo, pwede ka dito. Ipapakausap kita sa nag-imbita. So that time naman, siyempre sa loob ng bahay, in-entertain ko, sige, kukwentuhan kami. At tanong ko lang agad, sa sinabi ko doon, sa tao nag-imbita sa kanila, Sir, ilang taon mo na ginagawa yung negosyo niyan? Sabi niya, 2 years. Sir, pangalawang tanong, nagpamagkano ka dyan per month? Kumikita ka na ba o yumaman ka na ba dyan? Sabi niya, hindi pa. Ang kinikita ko pa lang, 10,000 per month. 2 years, 10,000 per month. Isamantala ko, ilang buwan pa lang, 30,000 per month. Tanong, makikinig ba ako? Hindi. Tama? Malaki kinikita ko, bakit makikinig ako sa kanya? Hindi na kinikita niya. Na first, siyempre ako yung taong result-oriented. Tumitingin ako palagi sa result. Sabi ko, sir, siguro ganito na lang. Para hindi tayo magpaligoy-ligoy. Huwag ka na rin magsaya ng laway. Pag nakita ko, kumita yung kapatid ko nang masigit sa akin, sasama ako. Yun nga lang itong kapatid ko, hindi talaga ako tinantanan. Ang ginawa niya, sabi niya, magkita kami sa ganitong lugar. That time, nung nagkita po kami, sabi niya, that time, wala sa pera, kung may kakong kahit pa paano, nag-aaral, tapos kumikita ng pera. Sabi niya, ilan yung pera, pang ano yung situation. Sabi niya, magkita kami sa ganitong lugar. Pagpunta ko sa ganitong lugar, sa area, opisina. Alam niyo yung kumpanyang yun? Forever Living. Narinig? Familiar? Pero nung time yun, walang tao. Walang speaker. So ako naman, nung nakapag-opisina pambihira, may seminar, di ako ate.
Pagpasok ko, walang tao. May seminar ba? Sabi ko din. Sabi ko yung kapatid ko nandyan ba? Sabi niya, umalis. Pero may iniwan na message na, kasi that time, ako may cellphone, ako kumikita, siya wala eh. That time yung cellphone na naalala ko nun, Alcatel yung malalaki. Di ba? Pag meron ka nun, way back 2001, sikat na sikat ka eh. Pag nag-ring yung, iangat mo kagad eh. Ngayon, pag may bibig ng ganyan, pag may, hold up, labas cellphone, pag nilabas mo, ipupukpuk pa ng bananakas sa'yo na yan. Wala nang value yan, pabigat lang yan eh. Di ba? So, gano'n nun. Kung baga ako naka-cellphone, kapatid ko wala. Sabi nito nung nagbabantay, sabi niya, sir, ganito, umalis yung kapatid mo. Pero may iniwan na, na message na, huwag ka na umalis, antayin mo siya. Kasi may sasabihin ata. So, sabi niya, huwag mo na lang iwan, kung may iwan ka sa akin, antayin mo na lang siya. Hindi ako naman, sige, inantay ko. Umupo po ako, mag-isa lang ako doon. Ito naman yung babae, para may internet, sabi, sir, parang baka matagal ang konti, baka mainip ka eh. Nag-play ng VHS, hindi pa usong DVD, BCD doon eh. VHS pa after Betamax, di ba? Nag-play. Nung pinakita, sabi, sir, panoorin mo lang. Pinakita po, interview ng isang tao. Nung interview yun, nag-interview sa kanya extra eyewitness at kay Sharon Cunita Show. Yung taong yun, siya yung number 1 doon. Ang background, jeepney driver. Tapos pang-apat na naka-Ferrari sa Pilipinas. That time, hindi pa usong Ferrari sa Pilipinas. Ngayon, natuwa din ako. Sabi ko, hanip din, no? Ang galing din eh. Ang galing din diskarte ng kumpanyang to. Para makainganyo sa mga tao, ang ginagawa nila, nag-i-interview. Tapos si Sharon Cuneta pa, ang galing talaga eh. Ako hindi po ako na-inspire. Na ang mindset ko, kalokohan yan, para bumenta. Kasi nga bakit? Nagsasales ako eh. Alam ko kung anong strategy din eh. Sabi ko, ano to, ayos to, magaling ng diskarte nila eh. Hindi po ako na-excite. Pero bakit nandito ako sa harap nyo? Simple lang. After ng video yun, isang video pinakita, nandun po ako ng open mind. Rally ng anniversary nila, Rally Araneta Coliseum. Araneta po sa May Cubao, malapit sa Parmes. Ang nakapuno nun, PBA, Ginebra, Finals. Concert na mga galing artista. Sila gusto din magkanda o gagawin tao. Tapos may nag-testimony, kababayan ko, grade 2, vendor ng kamatis, kumikita ng 300,000, naka-CRV, nakabili ng bahay. Sabi ko, pambihira. Hindi na to biro, totoo to. Ang ginayaw ko gawin yung isang bagay, pero yung resulta, gusto ko. May mga bagay ba bisa na gano'n? Ayaw mo gawin yung isang bagay, pero yung resulta, gusto mo? Tama? Di ba? So, anong point ko lang, kaibigan? Simple lang nung time yun, sabi ko, okay to ah. Doon pa ako nabuksan ang isip ko. Tungkol story short, ang naging mindset ko, lahat naman ng bagay, walang masama sumubok. Sumubok po ako. Sumali po ako. Yun nga lang, nung ako po sumali, 10 years na yung kumpanya. 10 years na excited ngayon ako. Ang dami kong inimbita. Yun nga lang problema. Lahat ng inimbita ko, member na. Sino pang inimbitahin ko? Tama? Wala na. In short, na-late na ako. Tungkol story short, kaibigan, sabi ko, dahil may pera sa networking at nakita ko, hindi po ako tumigil. Guys, 4 years experience, more than 10 companies, wala nangyari sa akin. May mga ibang kumpanya na sinamahan na di ka man go. Dumating sa point, sabi ko, ayaw ko na mag-network. Pupunta ako ng Manila. Maghanap ako ng stable job. Pagpunta ko ng Manila, nagtrabaho po ako, plano ko na magiging gwardiya. Yun nga lang, wala akong lisensya, nag-apply po ako. Wala naman akong experience. Siyempre, pag-apply mo, ano tatanungin? Anong experience mo? Tama. Pilipitan dila akong salita Tagalog. Tama? Ngayon, kung wala kang experience, tanggap ka ba? Hindi. Sa dami na nag-interview, gano'n, kaya sabi ko, ma'am, tanggapin mo na lang ako, paano mag-experience, di mo na ako tinatanggap eh. Tama. So guys, anong point ko lang, kaibigan, may discrimination sa employment. To the point na kailangan ko po makasurvive. Kailangan ko po kumita. Kasi sa totoo lang po, maaga din po ako na-involved sa responsibility. At the very young age, 17 years old, nagkaroon na po ako ng anak. Siyempre, gwapong lalaki tayo eh, di ba? At yung nagbuntis ko po, kapitbahay lang natin. Hindi na ako lumayo, 16 years old lang, high school. Itong kapitbahay ko kasi, nagiging reyna ng piyesta after ng barangay, nung naiparada, sumikat, iniligawan ng mga iba. Sabi ko, kasi mauna na ako ng iba, tinira ko na. Di ba? Bakit ko eh? Ba't ba ako magpapano, di ba? Yun eh. Nakit siya ako. Sinayin ko kapitbahay ko, pasta rin pala ako, di ba? Pagkalapit ko na sa kanya, kamusta ka? Ay, umubad ka agad, ako wala nang artihan, yan ang gusto ko. So, anyway po, alam nyo nung time na yun, ang hirap po ng maaga ka ma-involve sa responsibility. Nagets nyo ako? So, nung time na yun, kumbaga, nandun ako sa status ng mindset na kailangan ko gawin yung isang bagay, hindi na para sa akin, kundi sana ako na. So, nung time na yun, pero anak na po yun, hindi kami nagkatuluyan. Guys, nung time na yun, sabi ko, kahit anong trabaho gagawin ko, sabi ko, guys, to the point na doon ako nung sa Manila, doon ko na-experience ang hirap ng trabaho. Napadpad po ako sa tita ko, ang trabaho ko sa tita ko, kasi negosyo ng scrap. Yung mga nire-recycle ng mga bakal, binibiding, estimator tita ko noon. Pag nanalo, hahakutin po yun ng ilang buwan. So, naging trabaho ko doon, kargador.
So doon ko na-realize simple lang. Yung hard work sa ginagawa ng tao, kahit araw-araw man yan. Pero the bottom line, pag ito pag-uusapan natin kaibigan, success, malabo mangyari. Ibig sabihin, hindi ito ang basyan. Kasi ang sipag ko babad init, babad ulan. Pag hindi namin natapos ang hapon, saan kami matutulog? Babad namin sa ilalim ng truck, karton. Ang pinakakulang po namin, gin. Pag umulan, basakan ng ulan. Ang sahod magkano? 250 per day, that time. Pag double pay po yan, pag hindi namin natapos ang hapon. Pero pag hindi, para may sideline ko, siyempre pag malapit ang may mga binibenta ng iwan, magnanakaw ka, ibibenta mo. So anong point po kaibigan? Kahit ganun ang hard work mo, pero kung wala ka sa tamang sistema, malabo ka maging successful. Tama. So sabi ko, 1 year po, doon umikot ang cycle ng buhay ko, nakalimutan ko na yung pangarap ko, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Pag wala akong binagong gagawin sa buhay ko, walang mangyayari pagbabago. And way back 2006 kaibigan, sabi ko, plan ko mag-abroad. Nung time na yung kaibigan, na plano ko mag-abroad, mayroon namang babae nag-ano sa akin, mayroon ako namit na babae. After nang nakuha ko yung number niya, sabi niya sa akin, baka pwede tayo magkita, magkwentuhan tayo, kasi medyo tight kita. In short, gano'n, diniretso niya na ako. Diba? So, siyempre ako naman, hindi naman ako pakipot na tao Diba? So, pinuntahan ko po, magandang babae yung nag-imbita sa akin. Akala ko po, date. So, binitbit niya po ako, isang seminar, function room na naman. Seminar naman, sabi ko, pambihira, nakidnap na naman ako sa ilang beses na to. So, guys, in short, umupo na naman ako sa isang presentation, yung kumpanyang yun, in global. Okay? So, that was way back 2006. Malit lang po yung opisina nung time na yun. So, nagkataon na talaga din. So, nung time na yun, sabi ko, sige, kaysa mag-upload ako, subukan ko sarili ko, 1 year ulit. Subok ako. Total, sa ginawa ko, nung huminto ako mag-network, wala namang nangyari. So, naging choice ko ulit. Binalikan ko po. Nung bumalik po ako mag-network, guys, inaral kong negosyo. Sineryoso ko. Pero, ang kagandahan nangyari, kasi sa previous company, more than 10 companies sa 4 years, sa probinsya ako namin nag-network. Palagi po, pag dumating doon yung kumpanya, huli na. At yung mga kumpanya yun, medyo hindi seryoso, nawawala. Kaya po, sayang yung effort. First time ko na sumali sa isang kumpanya na pioneering. Alam yung pioneering? Nagsisimula pa lang. Nakita ko yung vision. Dati, pangarap kong mauna. Ang problema palagi nahuhuli ako. Di ba? Sabi ko, so, siyempre, iba sir, pag nauna, tama. Kahit sa anong larangan girlfriend, babae, tama. Tama sir, tama ma'am. Pag nauna, tama, mas okay, di ba? Mami ka, yung may nauna na, wala pa. Wala pa. Nauna umawak ng kamay. Maganda tayo mamahal. Wala yung tayo. Awak lang kayo talaga, madumi ang ano nyo. Baka namin yung tumawa, sila nakaka-relate. Malamang mas maangas na una sa'yo yun. So anyway, nung time na yun, kaibigan, way back 2006, sabi ko, sige, subok po ako. Alam nyo, tatangidad ko po nung 23 years old. Naging aggressive po ako ulit. Na-excite po ako ulit. Nakita yung vision na sabi ko, pag tumagal yung kumpanya, dahil yung mga may-ari, mga magagaling, mga networker din, sabi ko, may mangyayari sa kakaiba. O guys, tingnan nyo after 1 year doing business, nandiyan pa ba, pinatay na nakasama ko? Nainit na? Okay? Papatawag na lang kayo kay Vice, para at least So, para at least makita nyo lang kaibigan. Guys, after 1 year doing business, umita po ako ng more than 2 million pesos. Nagka-kotse po ako. Thank you sa inyong palakpak. Okay? After 1 year ulit, from 2 million, kumita po ako ng more than 10 million pesos. At the age 25 years old, I'm earning 1 million more than per month. O, tingnan nyo, nakita ko rin. Ito yung mga result ko. So, yun po yung dashboard ko, na-picturean ko yan. Bago pa ako nag-resign, December pa po ito. Ang total current earnings, saglit lang. Yan. Total current earnings, yung isang account, magkano yan? 39.5. Okay? Next. Ayan po, weekly ko na kinikita. More than to. Nag-start po ako, 3 account lang yan. Yung isa, 28.2. Yung isa, 22. 22.9. Nasa 23. Yung isa, 8 million. 7. 6.3. 5. 2. 1. So, ang total po niyan, more than 120 million. Sa 9 years. Ayan po yung mga naging kotse ko. Medyo malabo lang po. Ito po, parking po yan. Sa ilalim ng kondo ko. So, ang parking po yan, ang halaga doon ng parking, 600,000. So, kada isang parking, dahil 4 po yung parking, so magkano na yun? 2.4
Presyong bahay na, di ba? Parking lang po yun. Kasi pag nagko-condo kami, bahit pa, mayroong parking binibili din. So yun yung mga naano kong kotse, Nissan 370Z, ginagamit po sa Fast and Furious, 2 doors, the fastest SUV sports car, Grand Cherokee SRT8, sports car edition, tatlo lang kami meron sa Pilipinas, more than 5 million. Yung 370 is 3.5. Ito, Dodge Challenger, medyo madilim lang ang buwa. Kapit-bahay ko yan, isang kondo kami before, Daniel Padilla. Kaya na-excite yung batang yun, nung kinuha siya ng KFC, contract signing pa lang 4 million, binili niya po ng Challenger. So, yan, ginamit din ni Vin Diesel po yan nung pumunta dito sa Pilipinas. Hinanap niya ako kung nawawala kapatid niya eh. So, ginamit niya yan. Sabi niya, kapatid, bayaran mo na kayo, may picture kami noon. Yan din ginagamit ng misis ko, yung Fortuner. Pero din ako accent yung pamalingke. Pati na mo, kaibigan, kotse lang yan. Di ba? Alam mo, every time na may mga bisita o mga batch ko, kaklase ko, siyempre, matagal kami hindi nagkita-kita eh. Dati mga inimbitado sila, pagpunta nila sa kondo, grabe pare, iba na nangyari sa'yo. Tapos siyempre makikita nila yung kotse. O ikaw, kamusta naman? Ganun pa rin. Alam mo yung ganung usapan? Medyo delikado yung pag tinanong ka, ganun pa rin. Alam mo, pag nagpunta ako, sabi ko, kamusta ka na? Pare, ito, halika. Pinakita ko sa kanila, ito mga kotse ko. Diba? Grabe, iba ka. Pag kumamot ako, tumingin. Grabe, naka-Rolex ka na. Sabi ko, pare, simple lang. Alam mong buhay, para magiging successful ka, hindi naman kailangan na makapag-aral ka, hindi sapat. Hindi sapat na matalino ka, yayaman ka. Kailangan mailagay mo lang ang sarili mo sa tamang opportunity. Alam mo kung anong sikreto ng mayayaman? Gusto niyo malaman? Gusto niyo yumaman? Yes! Gusto niyo malaman? Yes! Simple lang. Huwag niyo gawin komplikado ang buhay. Anong ibig ko sabihin? Nung ako nag-aaral, nung ako estudyante, tamad ako mag-aaral. Ang mindset ko, answer lang naman yan eh. Hindi maghahanap ako ng matalino, kaibigan, tatabihan ko, kung hindi niya ako papakopyahin, bubugin ko siya paglabas. Tama? Oo. Kung babae naman, liligawan ko, siyempre, nakukyutan din yan sa akin. Siyempre, mahanapin ko, medyo hindi pinapansin sa school. Tama? Medyo in short, medyo pangit ba? Diba? Siyempre, magawa naman ang tabihan ka ng gwapo. Diba? So, ano na yun? Bibigay ka agad yun. Oh, anong point ko lang? Simple lang, kaibigan. Ang point ko lang, hindi ko ginagawa pala yung komplikadong buhay. Kahit naman ako mag-aral, nangungopia ako sa matalino, kaya nakakapasa ako ng exam. Tama? Anong point ko? Ang buhay, kung gusto maging successful, kopya-kopya lang. Kung anong bagay ang gusto mong mangyari, at ang ginagawa mo, kaibigan, para malaman mo kung anong future mo, tingnan mo yun ako na sa'yo. O, lalo kayo naka-uniforme. Simple lang, pagpasok nyo bukas, tanong, alam ba after 5 years, ma'am, ano ng future mo? Para malaman ko, kahit hindi ako manghula. Kaya mo yung nauna sa'yo ng 5 years, tingnan mo siya. Nung pares kayo ng ginagawa, malamang doon ka papunta. Tama? Kung anong resulta meron siya, yun ka rin. Okay, sana akong excited. Kasi pares kayo ng ginagawa, magkakaiba doon. Kung nag-i-expect ka ng ibang resulta at same ang ginagawa mo lang paulit-ulit ka, baliwan yun. Huwag ka na mag-expect. Tama. Nag-gets yun ako. So anong point ko? Kinopya ko lang kung anong ginawa ng mga successful na tao. Kaya na-shock yung mga kaibigan ko, klase ko, kasi sila matatalino nung time namin, high school, elementary. Tapos ako yung successful, sila hindi. Ako yung maraming kotse, sila nagko-commute pa rin. Grabe, pambihira ka. Eh di siyempre, dahil kwento nila, tatanong hindi na mamakilala, sinagot ko. Eh di, ang bilis niyan. Paano yan yan? Masarap kayo i-drive. Sabi ko, masarap sumakay, pero hindi ko narasan mag-drive. Ha? Bakit? Hindi naman ako marunong mag-drive eh. Ha? Hindi naman marunong mag-drive, ganyan karaming kotse mo? Tapos mga sports car pa? Iba din trip mo, ano? Ikaw nung nakita ko, mahilig sa sports car, mahilig sa kotse, tapos hindi ka marunong mag-drive. Pare, matanong ko dati, may kotse ka? Wala, marunong mag-drive? Oo. Bakit? Pag nagko-commute ka, pinapakailangan ba kita? Wala masaka na po. Tama. Diba? Tulad ka pa yung mga tag-MRT, ang init, diba? Ay pagsiksikan ka, wala akong sinasabi sa'yo eh. Anong point ko lang? Kaibigan yun pong nagagawa ng may pera. Nag-gets niyo ako? Alam niyo, every time na makikita kami ng mga klase, wala yung sinasabi yan. Charles, grabe. Parang island lang. Tapos ito yung nangyari sa'yo. Parang alam mo, parang hindi mo maniniwala. Ano ba talaga sikreto mo? Bakit kayo yumaman? Sabi ko, isipin mo nung tayo nag-aral. Ikaw yung sa school, ikaw hindi nakapagtapos. Tapos kami nakapagtapos. Kami mga matatalino. Pero kami hindi successful. Simple lang. Alam niyo kung anong sikreto? Sabi ko sa kanila, simple lang.
Kaya kayo hindi umaman, kasi nakapagtapos kayo. Kaya ako umaman, dahil hindi ako nakapagtapos. Kasi kung nakapagtapos ako, malamang pare-pares tayo. Malamang empleyado na ako dahil. Nag-gets nyo ako? Tama-tama. Hindi yung professional ako, para mag-networking, tama-tama. Eh, sayang. Ganun naman ang point ko eh. Anong point ko lang, kaibigan? Guys, kailangan maintindihan mo lang kung anong bagay yung ginagawa mo at pinagmamalaki mo. Walang problema doon. But the question, anong resulta at the end of the day? Kasi nakapagod yung paulit-ulit mo ginagawa isang bagay, uulitin ko na walang resulta. Nakapagod po yan. Well, for the past ilang years, kaibigan, for the past 9 years, ulitin ko, kinita ko more than 120 million. Ang ginawa ko namin, nag-usap ko kami magkaibigan, kumpare ko din dyan si Vice Anthony, nag-usap din kami ni Jun Agaro. Tatlo po kaming na may-ari na galing AIM, galing sa previous company. Walang masama doon sa kumpanya nyo, kaibigan. Kahit binabanggit namin yun, guys, nung malis kami doon, hindi kami dinarminate, nag-resign po kami. Just na-inspire din kami, kaibigan, sa kanila. Dahil itong mga may-ari, mga networker din. Kung titingnan nyo ngayon, kaibigan, simple lang. Ang question nandito, pag hindi mo to ginawa, ang nakita mo ngayong gabi, ano ang gagawin mo na magiging ticket mo o passport mo para kaibigan mo ang pangarap mo? Kung wala na, subukan mo to, kaibigan. Guys, anong point ko lang? Wala naman akong galing eh. Hindi po ako magaling. Hindi na ako sa dati sanay umarap sa gitna. Yun nga lang, palagi kong ginagawa. Walang tao po sa isang bagay. Walang taong pinanganak sa isang bagay na alam niya agad. Nagkataon akong palagi mong ginagawa isang bagay. Hindi niya, may na ba? Bata pa, pag pinanganak may stethoscope ka agad, marunong mag-check up. Mayroon ka ba nakita na magaling na attorney, elementary pa lang, master niya na yung mga laws? Wala namang ganun eh. Nag-gets niyo ako? Alam niyo kaya may mga taong yumaman, ang palagi tinatanong na namin, gusto niyo bang yumaman? Sagot ng mga tao, oo, yun nga lang the question, yung ginagawa ko ba sapat? Yun ba ang ginagawa ng mga mayaman tao? Baka hindi. Parang ganito kasimple. Gusto mo matuto mag-basketball pero pupunta ka sa volleyball court. Paano ka matututo? Nag-gets niyo ako? Gusto mong yumaman, pero ginagawa mo, hindi yun ang ginagawa ng mga mayaman tao eh. Tama-tama. O guys, alam niyo, kaya nabugot ko yung kumpanyang to, kaibigan. Nung dumating sa point yung peak level namin, dumating sa point, naging Hall of Famer po ako, naging top earner po ako sa kumpanya, doon po ako nag-room, na-inspire kami na yung mga kumpanyang tumagal sa industriya right now, itong mga may-ari ng mga networker. So sabi namin, what if magtayo tayo? So pinag-usapan po namin, pinano po namin din ng matagal, at nag-resign po kami, matino kami nagpaalam at napunta po itong Icon. Yun, anong advantage pag ngayon sumali ka dito? Number one, kung babalikan ko yung scenario dati, kaibigan, 2006 nung ako sumali. Tama? Tinabaho ko, sineryoso ko, malaki ang market. Kaya po yumaman ako ng tutututo. I have more than 250,000 downlines under my organization. Dumating sa point na kahit na wala na po akong gagawin. Ang pinaka-peak na kinikita ko po, 110 to 160 per day. 1,000 po yun ha. Hindi po peso. So, ibig sabihin yung time na yung dati, alam nyo, guys, parang imposible mangyari, pero kaibigan nangyari siya. Dahil simple lang, yung taong nag-imbitahan mo dito at maimbitahan niya, hindi mo kilala ang makilala mo sa ilalim. Umabot kung saan lugar, kaibigan, ang network ko, lumaki ang organization ko na hindi ko na nalalaman. Hanggang sa kumita po ako ng malaki, ang tinatawag po doon is very effective yung tinatawag na law of leverage. Guys, sa ganitong larangan ng negosyo, hindi mo kailangan magiging magaling. The system is already made. Made na tong system. So, kung ang question ngayon, kung bakit ka mag-I1 dito, dahil simple lang, na-prove namin na kumita kami. Kayo yung next wave. Na ibig sabihin, pag kayo sumama, pag kayo naniwala, kaibigan, after 5 years, 10 years, kung ano nangyari sa akin, yun ang pwedeng mangyari din sa inyo dahil kayo naman ang nauna dito, kaibigan. Pag parang hindi kayo excited. Alam mo, simple lang. Ang magiging tanong nyo, totoo kaya yan? Alam nyo, posible yan. Parang ang gagaling nila mag-uto ah. Alam nyo, dati nung ako nag-atin, ganun dati may isip ko sa speaker, ang ng speaker mong uto. Huwag nyo naramdaman mo, tama ka, hindi ka nagkakamali. Alam bakit? Totoo talaga, nauutok talaga kami. Bakit? Nauutok din kami, yumaman kami. Kaya kung magpapauto din kayo, ganun din, yayaman din kayo. Nag-gets nyo ako? Diba? Magpauto ka talaga. Pag nagpauto ka doon, kaibigan, puro negative, ano mangyayari? Tama? Guys, dalawa lang po. Tama ka yung sinabi ng isa nag-intro. Kung gusto mong yumaman, kaibigan, simple lang, kopyahin mo yung ginagawa ng mga mayayamang tao. Ang network marketing, kaibigan, ito yung negosyo, ito yung opportunity, kaibigan, na kahit wala kang alam, uulitin ko, may sistema na po siya. Parang Jollibee, may sistema. Tingnan mo, yung Jollibee dito, anong lugar to? McDo, Jollibee, McDo pala. Di ba Jollibee, sorry McDo ano to? Napakdo lang konsolasyon. Konsolasyon. Pag bumili ka doon ng McDo,
sa isang lugar, sa city, or Mandawi, tanong, yung cut ba ng chicken, parehas? Para sa panglasa? Para sa itsura? Yes, parehas. Uniforme, parehas? Yes, parehas. Ugali ng mga empleyado, parehas? Parehas. Train kasi nga sistema na yan eh. Anong sistema meron sila? Kung pagpasok ko sa McDo, good evening ma'am, good evening sir. Kahit wala kang bibilhin, tama-tama. Minsan nagpamadali kayo, nasisiyak kayo, nag-alangan, wala kang mapano, wala kang mapuntahan. Papasok ka, good evening ma'am, good evening sir. Tatakbo ka sa CR. Pag CR minsan, di mo maplinas. Lumabas ka, thank you ma'am, thank you sir. Come back again. Isipin mo, tinayihan mo na, thank you pa, welcome back pa. Tama-tama. Sistema nila yun eh. So, ibig sabihin, kaibigan, itong sistema na pinakita sa inyo, ito na yung sistema na ginawa namin, na in-enhance pa namin, na yung problema dati na possible na kung isang linya lang, na hindi ka kumita, pwede mo nang kitain. But of course, the question is ganito. Eh, bago pa lang kayo eh. Hindi pa kayo established. Baka hindi kayo tatagal. Nung time na ako nagsimula, ganun din. Nakaka-inspire to, yung isang kwento ng isang food chain. Sa kay Jollibee naman tayo pumunta. Yan nga, si Jollibee, nung pre-promote ni Tony Tan Cakchong sa investor, ang sabi niya, nag-invite siya ng mga tao, pag nag-invest ka ng Jollibee, noong araw, sa 35,000 pesos, magkakaroon ka na ng Jollibee. Anong produkto? Ice cream. May lugong bubuyog, may pwestong maliit. Sabi ni Tony Tan Cakchong, time will come, dadami ng produkto. Time will come na lang si Jollibee. At pag kayo naniwala right now, in time yayaman kayo. Ang daming tao din naniwala. May mga ilan na naniwala. Tanong, yung mga taong naniwala dati, tanong, mayaman pa kayo, sobrang yaman? Sobrang yaman. Tanong, magkano ang franchise fee ng Jollibee ngayon? 35 million. Walang pagkakaiba pangalan. Nagdagdag lang siya ng product. Tama-tama. Anong point ko? Sa anumang bagay kaibigan, kailangan yung risk. Ano yung labanan sa success? Hindi po pera. Ang labanan sa success, hindi rin talino. Of course, laban ka na pag may pera ka. Laban ka na pag matalino ka. Ang labanan kaibigan, lakas ng loob. Ako po, walang pera nung ako nagsimula sa ganitong industriya. From the scratch ako. Pero nga lang, malakas na talaga loob ko. Ang mindset ko lang, pag may dumating na opportunity, simple lang, susubok po ako. Dalawa naman pwede may mangyari wala eh. Tama-tama. Eh, paano kung may mangyari? Alam mo, punong-puno din ako ng duda nung ako first timer eh. Pero yung duda ko, pinagdudahan ko lang. Tama? Dahil alam ko, sa isang bagay, pag sabi ko, mindset ko sa sarili ko, kung walang mangyari sa akin, eh dati naman ako wala eh. Paano kung may mangyari? Eh, tingnan nyo ko ngayon. Tingnan nyo ko ngayon. Ha? Takot pa ba ako? Anong point ko lang, kaibigan? Alam nyo, bottom line, ito magiging question mo eh. Pag nakaupo ka dyan, okay sana maganda. Ang problema lang, may 8,880, may 26,640, lalo na mayroong 62,160. Tama? Ito yung iikot to. Dito mo ngayon kukumbinsihin. Yan yung pinaka-passport mo eh. Okay sana yan. Gusto ko sana yan. Yun nga lang ang problema. Ang problema ko lang, sa totoo lang, wala akong pera. Tama? Okay. Yan mo, nung ako nagsimula, yun din ang problema ko, wala akong pera. Pero ang sabi ko sa sarili ko, pag hindi ko siya ginawa ng paraan, after 1 year, 2 years, o sige, huwag ka sumali. Walang pera ngayon. Huwag mo gawa ng paraan. After 1 year, 2 years, 3 years, makita tayo. Anong problema mo? Ha? Pera pa rin. Tama. Hindi mo ba naalala? 2 years, 3 years ago, di ba natin problema na rin yan? Tama. Anong point mo? Walang katapusan yan, solusyonan mo, kaibigan. Di ba? Eh kung yun naman ang paraan para yumaman ka, bakit hindi? Eh magkano lang nilabas ko dati when I started business sa previous company ko? 3 heads, 3 account, wala pong pera, 24,000 lang nilabas ko noon. Pinangutang ko. Nung nalaman ko ng nanay-tatay ko na pinangutang ko, galit na galit. Loko-loko talaga. Wala ka talaga kadala-dala. Alam mo, wala na nangyari sa inyo din eh. Alam mo, tigilan mo na hindi nagawa. Maghanap ka ng matino, trabaho, wag yan. Sabi sa akin ng tatay ko, eto, possible, paglabas mo, may mataong na negative sa inyo. Totoo po yun. Ako, pamilya ko, yun ang unang negative sa akin. Sabi sa akin ng tatay ko, unang-unang galit na rin tatay ko eh. Alam mo, wala mangyari sa inyo, kalokohan yung ginagawa mo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ganun ang sabi. Pero kaibigan, doon ako na-motivate. Alam bakit? Simple lang. Kung papunta pa lang ako, babalik na yung tatay ko, ayaw kumarating ang narating niya. Kasi bakit? Eh, ang hirap ng buhay namin eh. Nung ako maliit, kaibigan, ano bang buhay namin? Sa simpleng bagay, pinag-iimpitan po kami. Toothpaste na toothpaste. Pag nag-toothbrush ka, kaibigan, guys, toothbrush ka.
Toothbrush ka, ilalagay mo sa toothbrush mo, yung maksam pa nun, yung toothpaste dati. Naalala? Made in China, manghang. Di ba? Wala ibang color. Di ba usong di color nun eh. Pag naglagay ka at marami, nakita ng tatay ko. Ba't ganyan karami ka mag-toothpaste? Maglagay. Kasi pag konti, di bubula eh. Eh, walang iya ka. Kung gusto mo bumula, maglason ka. Ayun yung sabon, nakalaki mo. Para gusto mo bumula, mukha mo. Kung bula na pala yung hinahanap mo. Eh, akala mo sa atin, mayaman tayo. Alam mo, napakahirap ng buhay natin. Kukunti lang po ang paglalagay. Ganun kahipit. Ganun katindi. Kapag nag-toothbrush ka, dahan-dahan pa yan. Kasi bakit? Tanggap na, putput pa. Di ba? Huwag ka. Pag wala naman, huwag mo itapon. Pag hinanap ng tatay ko, pag wala na yan, tinapon mo, papagalitan ka, mumurahin ka. Ano kami, ano ka, maksam? Ang may karapatan naman tapon, tatay ko. Bakit? Pag tinapon mo, pinipit mo na, wala na naman, di ba? Piniga ko na. Kakapigaw yan, yung maksam dati, nauubos yung pangalan nun, wala nang garanti. Tama, tama. Di ba, nalala yung maksam, napuputput yun? Sumasama. Di ba? Ngayon, pag nano yan, tinapon mo, pag nagaroon ng tatay ko, saan yung toothpaste natin? Ay, wala na, tinapon mo na po eh. Eh, kunin mo. Di tayo wala na naman. Di kunin mo. Harap kukunin mo yan. Iharap sa'yo, pipit-pitin yan. Ipipit-pitin, papasagasaan ng kamay. Dahil ginawa ko na po yan. Hindi, mayroon pa to. Huwag ka ng kutsilyo. O gunting. Ikakat, bubuka konti. Lalagyan ng tubig, kaya na brush mo. O, brush ka na. O, para kung medyo hindi ka pa satisfied sa mentolated, bumili ka na ng store, snowbear, ganun po nung araw. Alam niyo, elementary ako, kaibigan. Sa mga damit. Elementary po ako, hindi ako dancer, pero hip-hop na ako magdamit. Hip-hop, alam niyo hip-hop? Yung malalaki. Di ba? Pare, grupo ka ng dancer. Kasi bakit? Kung kayo yung damit eh. Pag bukas ng dibandel, bubunot ka eh. Eh, di ba walang sizes po yun? Tatay yung mga mumurahin lang, tag 50 pesos. Di ba? 300. O, ngayon diskarte mo, kung wari, hip-hop ka kasi lalaki. Pero totoo, ayaw mo naman talaga. Nun yun nga lang, yun na talaga ang mabibili mo. Di ba? Wala kang bet ng strawless lang. Ganun katindi kaibigan. Oh, alam nyo, nung ako nag-high school, nahihiya po ako magbitbit ng mga kaibigan ko, mga girlfriends ko, sa bahay. Kasi bakit? Kung gaano ko kagwapo, kabaliktaran ng bahay namin, ganun kapangit. Bahay namin, nipa, kawayan. Pagpasok mo, lupa yan, inanulat, dinidikdik, hindi po semento. May silong sa baba, may mga hayop. Tapos nagdanan, ito matindi, tagilid na. Tapos kung matagal na, napupudpud na po yan. Walang kuryente sa bahay, kaibigan. Madilim. Tapos yung inihigaan namin, may dinadaanan yan. Kasi yung yung apakan nun, na mga kawayan, may mga butas-butas na. So may mapa yun, may dinadaanan, may one way kung tawagin. Ha? Kung ano yung linyata, pagbago ka, pag pumunta ka ng bahay namin, umakyat ka, may tour guide yan. O, so wag ka dyan umapak. May tour guide yan, kahit gano'n. Hindi naman siya malaki. Yun nga lang, may tour guide lang. Pag nagkamali ka ng kapak, bulusok ka sa ilalim. Gano'n matindi. O, ito matindi pa, o. Siyempre, hindi pa yan, pudpud na. Tapos natataran pa ng mga maya, mga ibon, di ba? Eh, pag umulan yan, siyempre, butas-butas. Lalagyan niya ng plastic. Pag natutulog ka, pag magandang panahon, makapagmuni-muni ka. Pag malaking buwan, kita mo eh, half moon or full moon eh. Di ba? Pag dumaan yung aeroplano, kita mo Cebu Pacific or Pal. Pag dumaan yung ibon, kita mo Conbat or Man eh. Kung malalaki, aswang eh. Anong point ko, kaibigan? Hindi pa uso ang 3D sa sinehan, 3D na bahay namin, tapusan na kanilin ko eh. Ganun kahirap pinagdahan namin sa buhay. Diba? Kaya ang point ko lang, ang sabi sa akin ng tatay ko, papunta ka pa lang, pabalik na ako, walang mangyayari. Kaibigan, sabi ko, wala naman mangyayari sa akin pag susundin kita eh. Isip ko lang eh. Tama. So tinuloy ko po yung business. But after 1 year doing business, kaibigan, hindi po ako nagpapekto. Nagdesisyon po ako. Sabi ko, kailangan ko magbago ng landas para magiging iba buhay ko. After 1 year doing business, nagka-kotse po ako, naka-CRV po ako. Umuwi ako sa lugar namin. Siyempre, lumayo ako muna sa magulang ko eh. Lumayo ako sa mga taong negative. After 1 year, naka-kotse ako. Kumuha ako ng driver. Lahat sa kanyo namin, sa barangay namin, inimbita ko yan. Isa na dati sinasabi sa akin, pag mayaman ka na, pag may kotse ka na, pag kumita ka na, sasama kami. Paano kumita? Hindi kayo sumasama? Tama. O sige, naghanap ako ng ibang tao, may naniwala sa akin. Yung konting, madami kong in-invite, konting naniwala. Yung konting naniwala, maraming in-invite, konting naniwala. Hanggang sa dumami. Nag-gets nyo ako? Yun ang liberate. After 1 year, guys, nung nagka-kotse na ako, umuwi ako sa lugar namin. Hindi naman ito, tanghali na ba? Bagong-bagong kotse, binahe ko po. Galing Manila. Pagdating lang sa lugar namin sa barangay, sabi ko na sa driver, baba ko ng bintana. Dito na tayo, papasok tayo sa kali natin. Lahat ng bahay na madadaanan, dahan-dahan ka.
Sabi niya, bakit? Wala namang na-upload masyado. Hindi, busina ka naman lakas. Ito yung mga taong inibita ko eh. Agakataon ngayon. Dati ko nanonood sila sabi nyo sa akin ha. Ngayon, pagkakataon, kailangan lumabas kayo ng bahay nyo para makita nyo kung sino ako ha. Hindi pong ganun datihan. Kasi sabi nila, balikan ko sila kung may resulta ako eh. Eh siyempre may resulta na ako. Lalo ba, siyempre nakashades ako, hindi nila, sino yan? Ganda. Eh walang plakang kotse. Alam mo kasi doon, sa lugar namin kasi nung time na yun, hindi pa uso yung cellphone. Way back ng ilang 2006, wala masyadong signal doon. Yung cellphone doon, di pa pakinabangan eh. Hindi po uso ang online doon. Alam nyo, ang online doon, ano, kung kakaiba ka, kaibigan, mabilis kumalat ang balita, ang online doon, chismis. Alam nyo yung pagbarakay, di ba? Chismis online doon, pag kakaiba ka, sikat ka! Bago makarating ka, automatic may nagbabalitaan na yan. Gano'n katindi. Eh, siyempre, nakita nila na kotse. Sikat na sikat ako sa lugar namin. Pagbaba ko po, pagtapat ng bahay namin. Bumaba ako yung tatay ko natambay. Nagulat, kinuha ko yung shades ko. Daddy! Saan na daddy? Daddy na tawag ko, siyempre. Mayaman ako eh. Nagulat siya. Anak, ikaw yan. Totoo palang balita. Niyakap niya ako. Pagpasok namin ng bahay, tuwan-tuwa ang nanay ko. Mami, kamusta na? Ha? Ayos ah. Mami, eto, 100,000. O, daddy, ito, 100,000. Ha? Ang laking halaga nito. Anong gagawin namin dito? Bala kayo gustusin nyo. Pag hindi nyo inubos yan, hindi ko kayo bibigyan. Ang laki nito, anak, sabi na nanay ko, disipline lang, gawin mo. Pumunta ka mami sa pardon. Magpakulot ka. After mo magpakulot, ipa-straight mo. After mo straight, pakulot mo. Ganun na, lahat ng mga hindi mo pa nagawa, gawin mo. Di ba? Ganun yun. O, sabi sa tayo ko, ikaw, daddy, maghanap ka naman ng babae. Ang babae ka, para at least kahit paano mabawas-bawasan yan. Ang mga ano mo, magsisiyahan ka naman sa buhay. Binibiro kong gano'n. Alam guys, isa na na-realize ko. Sabi ko nung nagkakwentuhan na kami. Eh, siyempre, tatay ko, negative na negative dati. Sabi ko, naalala mo pa mami, dati, nung nanay patawag ko, nung mahirap pa tayo, nagsisimula pa ako nung time na yun. Di ba yung una-una kumukontra? Si tatay. Oo nga! Ikaw naalala ko pa eh. Tama pa. Kung ano sinasabi mo, ay sabi mo pa ako. Wala mangyayari sa anak mo, sa bunso mo. O, paano ngayon yan, ha? Sabi nito ng tanang na tatay ko, ikaw talaga eh. Utak Julins ka. Sabi sa nanay ko. Ang sinasabi ko sa'yo, sa lahat ng anak natin, yan ang pinakamagaling. Kaya tingnan mo naman yung mahan. Lahat kaibigan nagbabago. Pag may resulta ka, nag-gets siya ako? Yes. Ibig sabihin, ano bang bagay ang maririnig mo sa labas, kaibigan? Hayaan mo lang muna. Ay, I won. Wala yan. Hindi natagal yan. Ano yan? Networking. Hindi maganda yan. Walang mangyayari dyan. Magsasara din yan. Kaibigan, narinig ko na yan dati. Yun yung mga bagay na narinig ko way back 2006. Eh, paano tumagal? Simple lang naman eh. Kung iisipin nyo, kaibigan, kung kayo sumugal, sabihin na natin naglabas ka dito, tandaan nyo yung sinugal namin hindi biro. Lalo na ako. Ang sinugal ko po sa iniwan kong kumpanya, I'm earning 2.5 to 3 million per month. Pinakamababa po doon, 2 million per month ang nakikita ko. Sa isang taon po, ganong kalaki. Pero kaibigan, nakikita ko eh, na ang goal namin hindi na pera. Ang goal namin magiging history din sa industriya, kaibigan. Anong point ko? Dumaan kami, naging player kami for how many years? 14 years experience po ng experience ko sa network marketing. Yung mga kasamahan ko, kaming apat, more than 10 years. Kumbaga, hindi lang po masteran, doctorate na kami sa networking. So, alam namin, kaibigan, at nag-hire kami ng mga taong magagaling sa corporate para po sa pag-network. Anong point ko? This time, kaibigan, pag ikaw naniwala, pag kinumbinsi mong sarili mo, after 1 year, 2 years, 3 years, 5 years from now, kung anong buhay na kinikwento ko sa inyo, yun ang buhay na pwede niyong puntahan, kaibigan. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Oh, excited ba gawin? Yes! Alam mo guys, huwag mo ito problemahin ng pera. Gawan mo ng solusyon, kaibigan. Yes! Ang challenge, kaibigan, kung nakikita nyo, malaki to, malaki nyo, alam nyo, sa anumang negosyo, maglalabas ka. May mga tao na sabi sa akin palagi, alam mo, parang imposible naman kasi na lahat ng tao yayaman. Tama? May mga na-encounter akong ganun eh. Kung lahat ng tao yayaman, o sabihin na natin, lahat ng tao sasali sa ganyan, hindi maging abnormal na takbo ng mundo, tama ba? Kaya sabi ng ibang tao, kaya may mga tao talaga na dinesign para yumaman, may mga tao talaga na dinesign para magiging mahirap. No. Ang Panginoon Diyos gusto niya maging yumaman lahat ng tao. Choice mo yun. At kung iniisip nyo na kung lahat ng tao yumaman sa Cebu o sa buong Pilipinas, ay magiging abnormal ang mundo. Magiging abnormal ang mundo pag mayaman na lahat ng tao. Tignan nyo ha, sino pang sales lady? Sino pa yung construction worker? Sino pa yung tricycle driver? Tama-tama. Wala na, sino pa taxi driver? Sino pa yung crew dyan? Kung mayayaman na, magpapatrabaho pa ba dyan ng manager kung mayaman na?
Yun ang kakaskas niya sa labas. Naglilinis. Magtatrabaho pa ba yun? Hindi na. Maging abnormal. Tama. Sino bang may empleyado? So, naniniwala kayo, maging abnormal ang takbo ng Pilipinas pag yumaman ng ang mga Pilipino. Tama? Alam niyo dati, akala ko tama. Narealize ko mali. Alam niyo bakit? Simple lang. Kung yumaman natin ang Pilipino, simple lang. Kukuha tayo sa mga mahirap na bansa. Yun ang magiging import natin. Isipin mo katulong mo, Koreana. Wait ba, sir? Pag nasawa ka, Brasiliana na naman. Tama? Diba? O, tapos kung may asawa ka, honey, mag-iwaliw ka muna, bagong katulong namin eh. Bagong katulong eh. Anong point ko? Kung nagawa ng ibang bansa, na kumuha sila ng mga Pilipino, pumunta ka kahit saan, kaibigan ng daming Pilipino, ng mga tabado, ng mga empleyado. Kung nagawa nila, bakit hindi natin kaya gawin? Nagets nyo ako? Yun nga lang kailangan ng kaibigan, ito lang ang point ko. Kung pinalaki ka sa mindset kaibigan na imposible yumaman at yun ang kinalakihan mo, yung psychological wallet mo maliit, na nalalakihan ka na sa kumikita na 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, kung nalalakihan ka na doon, at yun ang installation mo, at yun ang programming mo sa sarili mo na hanggang doon ka na lang, no choice, wala ka rin magagawa hanggang doon ka na lang. Tama. Ang bottom line, kaibigan, ang success nandito lang. The moment ko yung bitch mo sarili mo na kaya mo, kaibigan, pakagagawa mo. Kung bakit ko kinikwento ang buhay ko, simple lang. Para ipakita sa inyo na galing po ako sa wala. Galing po ako sa scratch. 4 kami magkapatid. Ako po yung di nakatapos, kaibigan. Ito mga kapatid ko, nakatapos, mga matatalino. Pero tanong, sino pinakamayaman? Ako. O tingnan nyo kung gaano nagagawa ng may pera. Ako yung bunso. But every time na may meeting kami, may plano, finances, yun ang pag-uusapan. O yung tatlo. Napag-usapan nila, dinano, ang ganda ng plano. Pagdating ko, tol, ito plano, ang ganda. Nung binasa ko plano, medyo hindi ko gusto yan eh. Pero okay lang. Total, kailangan nyo naman yan. Kayong nagastos. Ay, hindi tol. Kung anong gusto mo, ikaw na lang kung plano. Susunod na kami. Tama. Kasi bakit? Siyempre ako may pera eh. Ako mayaman sila. Hindi naman kagaya ko, nagets nyo ako. Anong point ko, kaibigan? Hindi po pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan, kaibigan, kung anong tinapos mo. Pinag-uusapan na tayo, dali, anong resulta mo. Anong nagawa mo, kaibigan? Guys, life is so short. Palagi yung tandaan yan. Pero kaibigan, saan mo minamaximize ang sarili mo? Tignan mo, yung isang taong pinakamayaman sino? Henry C. Yan nyo si Henry C. Anong ginawa niya? Mga mahirap yan sa China, kaibigan. Pumunta ng Pilipinas. Pumunta ng Pilipinas noong time na yun, guys. Yan nyo. Si Henry C. siya yung may-ari ng SM. Okay? Ano na yung ng mic? Okay. Si Henry C. siya yung may-ari ng SM. Yan nyo. Mahirap to yung taong to. Pero, nung pagpunta sa Pilipinas, nagtsaga magnegosyo. Tama? Nagtsaga magnegosyo, kaibigan. Right now, ang nangyari, yumaman. Ngayon, question. Ano ginawa yung negosyo? Tingnan mo may SM siya, may BDO, may real estate, is MDC. Kumukuha siya ng mga tao, i-hire niya. Tama? Magagaling na tao gagamitin niya. Anong tawag sa concept na yon? Leverage. Ang leverage marketing, kaibigan, ibig sabihin, multiply ni Henry sa sarili niya sa ibang tao. Yun yung kanilang pinaliwanag sa inyo, yung marketing plan. Kaya ibig sabihin, kung yumaman tong taong to at gagawin mo rin ang pag-leverage, darating ang kayaman ka rin. Nakuha niyo ako? Yes. O, tingnan mo si Henry C. Yumaman, nung pumasok sila sa Pilipinas, underdeveloped. 4 po yan ang pinagdadaanan ng country. Underdeveloped, developing, develop, overdeveloped. Right now, anong status? Nung pumasok si Henry sa Pilipinas, uulitin ko underdeveloped yan. Nagnegosyo, nagtyaga, kumita, lumaki negosyo, developing. Right now, ang status ng Pilipinas, developed na. Tama? What if? I-scratch natin to. Mahirap tong taong to ngayon. Tawa niyo na, sundan niyo? What if mahirap yung taong niya ngayon? Tanong, mag-start siya ng negosyo, mahirap siya ngayon. Tanong, pagdating ba ng araw, magiging Henry C. pa yan? Hindi na. Kaya nga ang sabi niya, any success sa buhay ng tao, kaibigan, number 1, right opportunity, right attitude. Pero ang sabi niya, with a perfect timing. Nakuha yung tinatawag na perfect timing. Hindi pa usong negosyo noon, nung time na nagnegosyo sila. Kaya kung ikaw mag-empleyado, okay lang nung araw, nung unang panahon nung hindi pa uso. Right now, sa dami na nag-empleyado. Okay lang mag-upload noon. Kung hindi pa uso, naalala nyo? Nung time, way back 2000, demand na demand yung nurse sa ibang bansa. Yung mga batch ko noon, nag-nursing eh. Tama? Naalala ko yung doktor noon na walang break sa Pilipinas, nagna-nurse. O, tinan mo na itsura. Doc, congrats, nurse ka na. Sipin mo, doktor na nag-nurse pa. Tama. Di ba nangyayari? Engineer nag-nurse. O, tinan mo yun. Ibang batch ko, nag-nursing, karamihan. 80 to 80% nag-match ko nag-nurse. Ang problema, natapos yung demand.
ang dami ng nursing na puno na. Wala nang demand ngayon. Ano nangyari sa mga nag-nursing na naging nurse na ngayon? Ha? Call center? Hindi sana inaral mo na lang palang pagagaling ng English speaking. Tama. Nag-gets nyo ako? Anong point ko, kaibigan? Sa magiging empleyado, okay lang. O underdeveloped pa. Okay lang magnegosyo, okay lang, kaibigan, yung time na yun. Pero right now, kung pag-uusapan natin, network marketing. Pinakamabilis po. Alam mo palagi mas nasabi. Ang nasave ko, kaibigan, alam mo nasave ko sa kinita ko, hindi naman pera eh. It's about time. Na kung kumikita ka ng 100,000 per month, kaibigan, para kitain mo yung kinita ko, magtrabaho ka ng isang taon ng 100 years. Eh paano kung kumikita ka lang ng 50 mil? Eh paano kung kumikita ka lang ng 25,000? Anong mangyayari? Magtrabaho ka, mamatay ka muna, mabuhay ka ulit. Nag-gets ka ako? Nakita niyo yung point? Guys, at the end of the day, kaibigan, ang pag-uusapan natin result. Kung tatanungin ko kayo ngayon, first timer? Tatanungin kita, ma'am. Kakilala mo ba ang lola ko? Tama? Simpleng tanong pero hindi nyo kilala. Kahit ako hindi ko rin kilala. Kahit kayo hindi nyo kilala. Tama. Bakit? Wala namang iniwang manang yaman eh. Eh paano, ma'am? Kung ikaw lumipas sa mundong ibabaw, tapos ikaw ang pinakamayaman sa henerasyon mo, tapos naman ng mga henerasyon na yon, susunod, makakalimutan ka ba nun? Baka nakarigulto ka pa. Tama. Nag-gets nyo ako? Guys, life is so short. Sige, tuloy pala ako. Life is so short, pero pinag-uusapan anong possible na pwede mong mag-iwan dito. Well, hindi mo madadala. Pero anong point ko lang, galing po ako dyan. Galing ako sa hirap. Galing po ako sa isang bagay. Ano yung, hindi naman pinag-uusapan kung magaling ka mag-English kaibigan, ang pinag-uusapan, anong resulta. Ang dami magagaling mag-English kaibigan, pero nabukommute. Tama? Ang gagaling mag-English nagtataksi, oh no, rainy, shiny. Oh no. Diba? Walang kotse. Nag-gets nyo ako? Tama? So, ang point ko lang kaibigan, simple lang. Ang pinag-uusapan ko, di ulit-ulitin ko po, result. Tingnan mo, kung itong magiging dahilan kaibigan, ang problema kasi, kung gagawin ko yung pera na gaano ako kasigurado pagsali ko kaibigan na yaman ako. Na yung nangyari sa akin, nangyari sa inyo. Simple lang. The system is already made. Alamin mo, sundin mo, willing kami magturo. Kung anong ginawa namin, ituro namin yun. Dalawa pwede mangyari. May mangyari o wala. Dito ka palagi, mag-isip ka. Tingnan mo paano kung may mangyari. Kung wala, okay lang. Dati ka naman wala, baka naman lamang. Tama. Parang ako, sabi ko, kung wala man mangyari sa akin, okay lang. Dati naman akong wala eh. Ito na naman ang wala. Wala naman taong naglabas ng 60,000 kaibigan, tapos hindi nagmaniobra sa negosyo. Namulubi, may nakita ba yung gano'n? Wala naman eh. Sa totoo lang kaibigan, more than this ang nilabas nyo. Pero ano kapalit? Tama. Magkano kung sahod? Magkano? Sige po, wag mahiya. Walang BIR dito. Kaya ka boyfriend, magulang. Magkano ma'am? 8,000. O, tingnan nyo ha? 8,000. Ma'am, tanong, yung 8,000 po, magkano natipid? Naipon, na-save every month? Wala. Ma'am, yung 8,000, buong ba nawawakan yun? May kaltasyon. Namamasahe ka? Kumakain ka? Bumibili ka ng magamit? May naipon? Wala. Talo ka nakatulong ko? 5,000? Loob lang ng bahay, aircon pa? Kung saan ako mamasyal, kasama siya. Tama? O, libre shampoo, libre gamit, libre pagkain. Kung ano kinakain niya. Pag naglabas siya, mas mabango pa, damit ako para sa amin. Kasi siya nang lugaw ni. Tama. Hindi ka tinitipid eh. Nagets mo ako. Anong point ko lang kaibigan? Kaya mo pag tinanong ang isang tao, magkano ang sahod? Guys, kung sasagutin mo 8,000, hindi sahod po yun. Kailangan ma-realize yan. Huwag kayo magulat. Bakit? Tingnan mo etong buhay nagsahod ka ngayon, nagtrabaho ka. After magtrabaho, sasahod ka. Tama? Ang gagawin mo, gagastos mo. Tama? Or malamang, bago gumastos minsan, pagdating ng sahod, pambayad mo na ng utang mo. Iikot ang cycle dyan, Tama. Trabaho, sahod, gastos, trabaho, sahod, gastos. Ano yung natapon mo? Oras. Darating ang time. Matanda ka na, wala kang ipon. Darating ang time. Wala kang ipin, wala kang ipon. Tama. Na-realize yun? Guys, simple lang, ang point ko lang, kung wala kang babaguhin gagawin sa buhay mo right now, kaibigan, na hindi mo ikagrab yung opportunity dumating to sa inyong gabi ngayon, malamang kaibigan, after 1 year, 2 years, malamang ang buhay mo, hindi mo masabi. Parang ako, di mo, kung hindi ko sinubukan, hindi ko grinab yung opportunity na yung dati, anong buhay ko ngayon? Tama? Hindi ko alam.
Baka malay mo, artista na rin, siguro. Nag-gets siya ako? But guys, of course, tandaan nyo lang palagi, yung mag-decide kaibigan kayo. Tandaan nyo palagi yung last word na to. Kung anong buhay mo ngayon, at buhay ko ngayon, dahil sa decision nyo na dati. Kung anong buhay mo na magiging gusto sa future, bunga ng decision mo ngayon yan. Maraming paraan na pwede magiging sagapal sa success na yan. Pero kaibigan, ang bottom line, kailangan kaibigan, depende kung paano mo ito isipin. Depende kung paano mo ito titignan. Kung nakita mo, opportunity to, passport to, para sa pangarap mo na makuha ang kaibigan, gawin mo ng paraan. After 1 year, 2 years, malamang hindi mo na problema ang pera. Problema mo paano naubusin. Tama, tama. Tama? Guys, okay? Before I last, of course, magkikita sa inyo, doon kayo lumapit. Pag hindi nyo pa naiintindihan, i-question nyo, tandaan nyo, magtanong kayo sa taong kaibigan na marunong at may alam, huwag sa taong nagmamarunong. Kaya pag tinanong mo yung taong nagmamarunong na hindi orientado sa itong negosyo at negative kaibigan at naniwala ang tawag ng dream stealer yan. Pag naniwala ka sa taong walang resulta, malamang ang buhay mo ganun din. Hindi pinag-uusapan dito kung anong isyo. Kung kaibigan mo ang nag-invite sa iyo o hindi. Guys, before I close, meron pa akong kwento. Enrollment na po. Tama? Pasukan na. Mayroong isang bata, ang pangalan niya si Tutoy. Si Tutoy, first time niya papasok sa school. Si Tutoy, sanay itong mag-short. Tutoy, di ba? Ayan, si Tutoy. Tutoy kung sa batangkay nyo. Tutoy. Parang aso, di ba? Oh. Tutoy. Si Tutoy ang pangalan. O, si Tonton na lang. Tonton. Sino may Tonton ba dito? Si Tonton. Si Tonton, first time niya pumasok sa school. Si Tonton, sa buong buhay niya, nung bata, nung simula nung maliit siya, never siya sumuot ng pantalon. Short siya na sanay. Siyempre sa eskwelahan, bawal ang short. Kailangan magpantalon. Sabi ng nanay niya, Tonton, kailangan magpantalon ka or else hindi ka papasok sa eskwela. Excited nyo si Tonton. Sabi, sige, okay yan. Binili ng pantalon ng nanay. Yun nga lang, kinabukasan, excited si Tonton dahil papasok na. Nung sinukat ng gabi, mahaba, sobra, 5 to 6 inches ang sobra. Siyempre, mahaba yan, di ba? Sabi niya, Nay, mahaba po. Sinukat ko, 5 inches, mahaba. Pangit ang sagwat. Baka pwede naman, paputulan mo, putulan ko. Yung nanay, naghuhugas ng pinggan. Sabi niya, Tonton, mamaya na. Pagkatapos ko maghugas ng pinggan at maglaba, sabi niya, ilalagay mo na yan at puputulan ko yan. Si Tonton dahil excited, gusto niya makita kung paano putulan yung pantalon. Nagismaya, malungkot. Habang naglalakad siya sa sala, nakita niya yung kapatid niya, ate, butit nandyan ka. O bakit? Tonton, anong problema? Ate, first time ko magsuot ng pantalon. Yun nga lang, nung sinukat ko, ang problema mahaba. 5 inches. Ate, baka pwede naman putulan mo. Sabi ni ate, teka, Tonton may kachat ako eh. Nagpe-Facebook ako eh, yung boyfriend ko. Anyway, iwan mo lang dyan. Pag iniwan mo, mamaya puputulan ko yan. Dismayado na naman si Tonton. Sabi ni Tonton, pambihira ako. Nung nakita niya, nakalakad siya, nakita niya, sa isang kanto, nandun yung lola niya, nagagansilyo. Ay, Lola, buti nandito ka. Lola, bukas papasok ako ng school. First time ko, magsuot ng pantalon. Ang problema ko, mahaba 5 inches. Baka pwede putulan. Sabi niya, Tonton, ilagay mo lang dyan, after ng gansilyo ko, puputulan ko. Natapos ng lola, ang gansilyo, pinutulan 5 inches, sinukat. Okay? Naalala ngayon nung ate, ay tapos na ako mag-Facebook. Nakita niya yung pantalon ni Tonton, ay kawawa, nakatulog si Tonton eh. Ay na nga, maputulan to. Tapos na maghugas ng silyan at maglaba yung nanay. Ay, yung anak ko pala bago ko matulog. Excited pa naman yun, magpantalon, bukas. Sinukatan, 5 inches, pinutol, kinabukasan po. Si Tonton sumusuot po ng pantalon ng umiiyak kasi ang pantalon niya short pa din. Anong kwento, kaibigan? Pag hindi mo ginap ang
opportunity, kaibigan. Malamang ang buhay mo after 1 year, 2 years, 3 years, ganun pa rin. Tama. Guys, ang kailangan po sa isang mga bagay, naniniwala ko palagi sasabi to, success in life is never an accident. It's a result of a right decision at a right time. Kung magdi-decide ka right now, kaibigan, kung susubukan mo yung iPhone, kaibigan, kung sasabay ka, kaibigan, sa ganitong company, it's a very perfect timing dahil nagsisimula ka ng kumpanyang to, malamang after 1 year, 2 years, 3 years from now, buhay mo na ang pagkinikwentuhan dito. Thank you guys and good evening. Ano po rin, kasama namin ngayon sa video ko. Hindi ko sa inyo ng sabor, Richard Mangurayan,